Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Ay mali pala, good morning dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin itong sinabi nitong si Powa. Basahin nga natin yung kanyang statement. Ang ibig sabihin niya doon, ito yung bloodbath Ang ibig ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tatagas. Dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceedings na ito. Sabi niya rito that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned. What she meant by bloodbath was actually herself. And I guess it was subject to a lot of misinterpretation. Bludgeon daw. Bludgeon na? Talaga ba? Okay guys, no? Ang dami na ngayon na interpretasyon at ang dami na ngayon nilang pinagsasasabi about sa bloodbath. So ngayon, yung bloodbath na ito ay naging literal na. Ibig sabihin, literal na itong si Inday Sayad ay makikipagbasagan ng muka. Literal, kasi bludgeoned Ibig sabihin, literal na makikipag-away. Diba? Hindi ko alam kung anong paggagawin nito. Mananapak na kagaya ng ginawa niya sa sheriff. At dadanak ang dugo. Maliwanag Ibig niya sabihin, ang bloodbath, literal na dadanak ang dugo. Ang sabi niya, ibig niya sabihin doon ay yung sariling dugo niya yung tatagas. Aba. Nagpapaniwala naman ikaw, Michael Powa, sa sinasabi ng amo mong may sayad. Duwag nga yan. Di ba? Nagpapaniwala ka naman, takot nang mabawasan ng bodyguard. Isipin mo yung 400, tapos nabawasan lang ng 75. May 300 pa ring bodyguard. Tapos may banta pa daw sa kanya. Sira ulo. May 300 plus kang bodyguard. Sinong magbabanta sa'yo? Tanga lang yung magbabanta sa'yo. Isipin mo ilang batalyon ka na ba meron nun? Sira ulo. Ngayon, eto. So ngayon, may katwiran na sila na para si Inday Sayad ay wag papuntahin at si Inday Sayad mismo ay wag dadalo. Dahil nga sa bloodbath. Di ba? Yan na yan. Yung pala, ngayon, ang katwiran na nila para makapagpalusot na hindi pupunta si Sayad kasi ang interpretasyon ni Sayad ng bloodbath, ang ibig palang sabihin ay literal na sakitan. Di sana pumunta ka sa MMA. Yung pala ang gusto mo, o kaya magboxing na lang siya, wag siya mag-vice president. Pero guys, naniniwala ba kayo? Ay, Diyos ko po, Rudy. Mga salita lang yan, yung magkakapatid na yan, duwag yan. Manang-mana sa tatay na duwag. Kita mo si Fentaboy, ang lakas maghamon kay Waldy Carbonell. Nung patulan ni Waldy Carbonell, natakot. Si Barbie Baste nagyabang kay kay General Torre. Nung palaga ni General Torre, takot. Kasi nga Barbie, di ba puro yabang lang. Si Yutman, wala naman tapang yan. Si Yutman nananaksak, hindi naman tinutuloy. Tapos nananaksak ng maraming bodyguard. Kung titira kayo, yung mag-isa lang kayo. So, itong mga ito ay walang tapang. So, yabang lang. So, itong bloodbath pala ni Inday Sayad, maliwanag na yung ibig sabihin ni Inday Sayad dito, takot talaga siya. No? Ngayon, cover up lang yan. Yan sasabihin niya na literal na na dugong tatagas. Wow! Tapang! Tabang-tapangan na naman si Sayad. Akala naman may mapapaniwala pang putik na yan. At the same time, nananakot pa. Diba? Kalukuhan ng mga ilayupak na yan. So, ito si Sayad. Ito lang, isa si Powa, isa pa si Raulo. Nagpapaniwala, akala naman. Mga didilis. Yung nagyabang na naman yung amo nyo. Tapang-tapangan na naman. Tapang-tapangan naman, tapang lang dahil maraming bodyguard. Kung matapang ba naman yan, bakit 300 ang bodyguard? Diba? May 300 ang bodyguard, may Howie Boys pa.
Yung Hawi Boys, yun yung Maleta Boys niya. Hindi kasama yun, ha? Yung Maleta Boys, bukod pa yun, ha? Bukod yun sa bilang ng 300 plus na ano niya, na bodyguard niya, na security niya. Isipin mo, yung security 300 plus, what the heck? Grabe ang gastos ng Pilipino rito kay Sayad, no? Grabing laki ng ginagastos dito kay Sayad, wala namang pakinabang. Diba? Walang silbi. Ay, lako. So, yan. So, literal ang gusto nila. Ang gusto pala nitong mga to, basag ulo. Away. Mana kaya yung mga tao, mga kabataan nyo dyan sa Davao, di ba? Nagrarambulan. Kita nyo sa kalsada, di ba? Tapos nagsasaksakan. Paano yung mga namumuno? Ganun din. Pero mga duwag naman, puro yabang, no? Kala mo talagang tunay. Ewan ko. Bahala kayo. Basta ako ang pangintindi ko rito. Ito, maliwanag para sa akin ito. Sinasabi rito ni Michael Powa, talagang literal na bloodbath. Literal daw na datagas ang dugo. Tatagal dahil yan, inaapi, pa-victim. Hindi ba due process yan? Pagkakataon niya ipagtanggol ang sarili at sabihin niya hindi totoo mga binibintang sa kanya, mangyayari na naman, pa-victim na naman. Ay, lako, pa-victim na naman si Syed. Pero itong mga sinabi ni Syed ito, yan ay ibig sabihin na wagdo lang talaga. Ayaw talaga dumalo. Tsaka teka nga pala, alam ko parang kaya pumunta doon si Inday Sayad nung mag-meetings kayo, magpapaalam sana. Tataka sana pupunta sa ibang bansa. 'Di ba? Pupunta sana sa dahig 'yon. 'Di ba? At binilinan kayo. Wala naman, may sinabi ba talagang ganyan? Baka nga naman, pero kasama sa bilin. Pero ang alam ko, binilinan kayo na siya ay aalis at pupunta sa dahig, 'di ba? Dahil nauna na nga sila Yutman at si Barbie ron. Pero nung biglang malamang isinupe na si Sulaika, ayun, nagbago ang isip. Kaya mamaya, aabangan natin kung andun si Sayad. Nagbago ang isip dahil nandun si Sulaika. O di ba ga? Mahal pa rin talaga si Sulaika. Mahal na mahal pa rin Inday Sayad ka. Sa alawahan nga lang, may chicks dun sa Europe, di ba? Sa Ireland, tapos meron pa rin dito eh. Ang lupit talaga ni Inday Sayad. Chick boy talaga. What the heck? Ewan ko sa inyo. Wala kayo. Bloodbath pa kayo. Literal na tatagas naman dugo. What the heck? So, ilan muna. Ay, teka lang ha. Kumustahin pala natin ha. Ba't kaya pinalitan si Narbasa, no? Hindi na siya pinag-cross-examine dito sa isa. Mukhang nabato ng laptop. Bobo daw. Bobo daw si Mr. Objection. Yun lang. So, mabubuntidilis at may sadya na nyo. Ang tatay nyo ay preso. Ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sadya sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!